Magandang gabi po sa inyong lahat. Makinig po tayong mabuti dahil opisyal na pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagong tropical cyclone at ito ay pinangalan ng Bagyong Basyang. Ito na po ang unang bagyo ng Pebrero 2026 at isa itong seryosong sistema na kailangang tutukan, lalo na ng mga nasa silangang Visayas at Mindanao. Isa-isahin po natin ang pinakamahalagang detalye, ang inaasahang galaw, at ang mga posibleng epekto sa mga susunod na araw. Alas 11 oras ng gabi ngayong Pebrero 3, kinumpirma ng Pag-asa na ang Tropical Depression ay tuluyan ng pumasok sa at opisyal ng tinawag na basyang. Batay sa pinakahuling datos alas 10 oras ng gabi, ang sentro ng Bagyong Basyang ay tinatayang nasa 965 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao, sa koordinatong 10.8 degrees north at 134.3 degrees east. Sa kasalukuyan, ang bagyo ay may maximum sustained winds na 55 km kada oras, may pagbugso na umaabot sa 70 km kada oras, at may central pressure na 1,002 hectopascals. Ang malalakas na hangin nito ay umaabot na hanggang 140 km mula sa sentro, senyales na malawak na ang impluensya ng bagyo kahit hindi pa ito tumatama sa lupa. Ang galaw ng Bagyong Basyang sa ngayon ay pakanluran sa bilis na 10 km kada oras. Sa kasalukuyan, wala pang itinataas na tropical cyclone wind signal, ngunit malinaw sa forecast na wind signal number 1 ay maaaring itaas sa Caraga sa lalong madaling panahon bukas, Pebrero 4. At batay sa kasalukuyang pagtaya, wind signal number 2 ang pinakamataas na posibleng itaas habang tumatawid ang bagyo sa bansa. Ngayon, mahalagang bigyang diin na hindi lang hangin ang banta ng Bagyong Basyang. Ang pinakamalaking panganib ay ang malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na dahil pinapalakas pa ito ng northeast monsoon o amihan. Dahil sa kombinasyon ng bagyo at amihan, inaasahan ang malalakas hanggang malagyale na bugso ng hangin sa maraming bahagi ng bansa. Ngayong araw pa lamang, mararamdaman na ang malalakas na bugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Abra, Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal, Quezon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Siargao, Camiguin, at Zamboanga del Norte. Bukas, Pebrero 4, lalawak pa ito at maaaring makaapekto sa halos buong Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Misamis Oriental, Lanao del Norte, at Camiguin. Pagsapit ng Huwebes, Pebrero 5, mas lalong lalakas ang epekto ng hangin at mararamdaman na ito sa Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Basilan, at Tawi-Tawi. Ngayon naman, pinakamapanganib ang sitwasyon sa karagatan. May mga baybaying dagat na makakaranas ng napakabagsik na alon, umaabot hanggang 4.5 metro, partikular sa Eastern Samar, Northern Samar, Dinagat Islands, Siargao Bukas Grande Islands, at Surigao del Sur. Sa ganitong kondisyon, napakadelikado ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayuhan ang mga mangingisda at sea travel operators na manatili muna sa pantalan. Mayroon ding maraming lugar na makakaranas ng raw seas na umaabot mula 3 hanggang 4 na metro, kabilang ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Davao Oriental, Polillo Islands, at Cagayan. Sa madaling salita, ang silangang baybay ng bansa ang pinakaapektado dahil direkta itong nakaharap sa bagyo at sa amihan. Tungkol naman sa inaasahang landfall, batay sa kasalukuyang track forecast, inaasahang magla-landfall ang Bagyong Basyang sa silangang bahagi ng Mindanao o timog ng Eastern Visayas sa gabi ng Huwebes o madaling araw ng Biyernes, Pebrero 6. Pagkatapos nito, tatawid ang bagyo sa Mindanao at Visayas, at pagsapit ng Linggo, Pebrero 8, posible itong dumaan o lumapit sa Northern Palawan. Habang nasa ibabaw pa ng Philippine Sea, inaasahang lalakas pa ang basyang at maaaring umabot sa tropical storm category pagsapit ng bukas. Ngunit dahil sa pakikipag-interaksyon sa lupa, inaasahan din itong hihina muli bilang tropical depression pagdating ng Biyernes. Mahalagang tandaan ito. Kahit humina ang hangin, maaaring manatiling malakas ang ulan. Ito ang uri ng bagyong mas delikado sa baha at landslide kaysa sa pinsalang dulot ng hangin, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng matinding pag-ulan nitong mga nakaraang araw dahil sa shear line. Kung kayo ay nasa Caraga, Eastern Visayas, Northern Mindanao, at Davao Region, ngayon pa lamang ay dapat nang maging alerto.
Bantayan ang pagtaas ng tubig sa ilog, maging handa sa posibleng paglikas, at sundin ang abiso ng lokal na pamahalaan. Para sa mga nasa baybayin, iwasan muna ang paglalayad. Para sa mga nasa bulubundukin, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Sa kabuuan, may bagyong basyang na opisyal ng nasa loob ng EA. Posibleng lumakas bilang tropical storm sa loob ng 24 oras. Posibleng maglandfall sa Eastern Mindanao o Southern Eastern Visayas. Ang pangunahing banta ay malalakas na ulan, pagbaha, landslide, at napakaalong karagatan. Ito ay isang aktibong sitwasyon at maaaring magbago ang forecast anumang oras.